6 ng Enero, isang tawag ang natanggap ng bitag mula sa 117. Isang may-ari daw ng money changer sa Ermita ang humihingi ng police assistance upang ipaaresto ang isang lalaking nagpapakilalang US citizen at nagpapapalit ng tampered American Express traveler's checks. Pwede kami na kasi money changing kami mga Apo. May nagpe-present kasi yung na fake passport ng US passport sa amin. Altered traveler's check. So, siya, spurious na document. Saan po kayo? Saan yung location nyo? Adriatic po. Saan po yung Adriatic Malate? Malate, tapat kami ng Red Ribbon Bank Shop. Agad kumilos pronto ang bitag upang puntahan ang money changers sa Malate. Dito, nalaman naming na-aresto ng dayuhang suspect. Sa presinto, nadatnan namin ang mga nagre-reklamo at ang suspect. So, bakit dinala ko rito? Nung ma-confirm nyo na fake yung check, hawak niyo pa rin yung mga check? Nandyan pa rin? Nasaan? Ito natin nakita. Kayo ba nag-respond doon? Di ba si mama, no? Alright. Yan ang sinasabi mo. Lahat patingin ako mga checks. Na-confirm yun na fake. Sino may Plus sabi? yung kanyang passport. Sa pag-iimbestiga ng bitag, agad naming napuna ang passport na hawak ng suspect na nagpakilalang si Kevin Harold. Lumalabas tampered ang passport na hawak ng suspect. Pwede ito, pwede. Agad kaming nakipag-ugnayan sa US Embassy upang kumpirmahin ang passport number. Dito, nalaman namin ang passport number 158110889 ay pag-aari ng isang Kevin Peter Wilson. At nang aming kausapin ang kulukoy na nagpakilalang si Kevin Harold. You're not an American citizen, huh? I'll wait for my lawyer. Would you really want to call the U.S. Embassy? Because if you're an American citizen, the U.S. Embassy can help you if you have a problem with your citizenship. I have checked with the American Citizen Services, and they're saying there's a problem with your passport. Now my second question again, are you Harold Kevin? I'll wait for my lawyer. All right. Are you an American citizen? I'll wait for my lawyer, sir. I'll be on my... Is your lawyer coming? Yes, sir. What's the name of your lawyer? You know? Do you know who your lawyer is? What's his name? Alright. Itong may pagkapiloso po itong kulukoy na to. Ang sinasabi, tinatanong na, tinutulungan mo na, hindi ka maintindihan kung talaga may tinatagong bantot tong si kulukoy na to. Tinatanong mo nga para sa kanyang abogado, ni abogado niya, hindi niya alam ang pangalan. Talagang kulukoy. Dito, lalong nagka-interes ang bitag. Maging ang mga pulis ng WPD Station 5, walang makuhang impormasyon sa nagmamatigas na si Harold. Kinabukasan, 27 ng Enero, dinungo ng bitag ang Records and Verification Unit ng Bureau of Immigration. Marami siyang maraming record. Itong blacklist, watchlist order. Blacklist order, tsaka watchlist. Meron siya nung May 11, 2001, blacklist order. Author is the Bureau of Immigration, si Associate Commissioner Artel B. Karunungan. At saka meron siyang watchlist order noong April 30, 2000 din, DFA, from DFA yung order. No? Kung ita-turnover sa atin ng ibang authorities, maimbestigahan dito, maaring i-deport siya, pa-deport. Yan. Wala ako sa posisyon para sabihin, commissioner ang makapag-design yan, kung ano man ang dapat gawin, kung kailangan siya ikulong muna or summary deportation. Nalaman din ng bitag mula sa WPD Station 5 ang tunay na pangalan ng suspect, Khalid Joseph Najim, isang Lebanese national. Habang patuloy pa rin inaalam ng mga otoridad kung paano napunta sa kanya ang mga peking American Express traveler's checks. Naman hihinto yung investigasyon natin. Kung
sino ang gumawa ng pasaporte nito. Sa ngayon, hindi pa siya nagsasalita. Ang naibigay lang yung tunay niyang pangalan. Babala ng bitag sa mga money changers maging sa mga bangko. Mag-ingat sa mga nagpapakalat ng mga peking American Express traveler's checks. Binabati ng bitag ang mga bumubuo ng 117 dahil sa kanilang kilos prontong pagresponde. Nahulog sa patibong ng bitag at mga otoridad ang panggagancho ng peking Amerikano